Sa bandang huli, ipapakita niya na kung gaano kalupit itong gobyerno natin. Kasi tingnan niyo po ano ang play nila? Yang pinatay sa EJK, libo-libo. Again, libo-libo, parang 3,000, 4,000 partners di ba? Pero kung titingnan po natin, yung demanda naman dyan, daan lang. Wala pa ata no? Wala pa. So, ibig sabihin, 43. andyan dyan na sa ICC. Di ba, ano sigaw nyo? Katarungan sa mga libo-libong Namatay. libo-libong namatay. Edi dapat, ito ang iniimbestigahan ni Paduano, ni Abante, itong fake news kasi ang tagal nyo inaantay ng ICC. Bakit hindi nyo palabasin yung mga ebidensya ninyo na libo-libo? Diba? Until now, walang demanda si Tatay Digong. Gaya ng sinasabi nyo, it's all media. Ang problema dito sa ating bansa, binabanatan si Tatay Digong sa media. Yun lang naman media lang ng media. Tapos sasabihin, kasi hindi natin makuha ang katarungan dito sa Pilipinas. Ngayong nasa ICC, asa na yung libo-libo? Maglabas kayo ng ebidensya. Paabutin nyo ng libo. Diba? Asan kayo? Kasi, alam mo, narinig ko, Boss Dada, yung DOJ, at yung interview kay Senator Amy, nung ini-interview nila sila, Boying, lumalabas na parang wala nang hustisya Hindi, nahirapan sila na magkaroon ng hustisya dito sa kaso ni Tatay Digong kaya dinala sa ICC. Of all people, Secretary of Justice, sasabihin nyo, hindi nyo makuha ang hustisya sa Pilipinas. Ang tagal nang nakaupo si PRRD Di sana, nilitis nyo. Di sana, nagsampa kayo ng kaso. Ang tagal, wala. Tapos ang magsasalita ng ganyan, Secretary of Justice. Ang sinasabi niya, Coach Oli, noon daw panahon ni Pangulong Duterte, hindi daw nakakuha ng hustisya. Justisya. Hindi daw gumagana ang justice system noong panahon ni Pangulong Duterte. 3 years after ni Pangulong Duterte, siya ang... Agad-agad siya nakaupo di sana, kung sinasabi niya na kanya maayos, bakit kahit siya hindi case build up kay Pangulong Duterte? It's either wala talaga silang ebidensya or inutil siya dyan. Kasi ikaw ang sekretary ng hustisya. Tapos sasabihin mo walang justice sa Pilipinas. Di dapat ikaw ang sinisisi. Diba? But anyway, balikan natin yung kay Tatay Digong, nandiyan na siya. At ako, eto, antayin nyo ito. Alam ko, kung talagang mapapaharap si Tatay Digong at ang ganyang kalusugan ay maganda, ipapahiya niya tong ICC. Mapipilitan silang pauwiin si Tatay Digong kasi lahat siya ay illegal. At mawawala ng credibility ang ICC kung magdi-decide sila based on politics, not based on laws. May expose sila na they're all politics, hindi talaga sila after sa batas. Mismo. Kaya ako, sabi ko nung naiisip ko yan, may nakausap tayo, Boss Dada. Ang galing talaga ni Pia. May nakausap po kasi kami na, sabi ko, ang galing talaga ni Tatay Digong. If this is planned talaga, kung ito ay pinlano talaga ni Pangulong Duterte, kumbaga sinakripisyo niya yung kanyang sarili dito, napakahusay, na-expose niya lahat. Saka ito, televised, hindi nila kayang hawakan ng international media. Kung kaya nilang hawakan ng bias medias dito sa Pilipinas, doon hindi. Pag binarabara ni Tatay Digong yan, hindi nila matitwist. Yung mga dyan, hindi bayaran niya mga yan. Hindi nila kayang bayaran lahat yan, kaya ng dito sa atin. Babaligta rin ang sitwasyon, kaya saludo. Tatay Digong, saludo sa'yo.